Magandang umaga ulit sa inyo mga kasalakot. So, ang gagawin natin ngayon is magpupunla tayo ng ating mga seedlings, no? So, kahapon, shinare ko sa inyo yung pag-sterilize namin. Ito pa yung mga kokopit natin, no, na hindi pa namin nalipat kasi puno na at saka pinalamig pa namin dyan. Okay. Ngayon naman, ang gagawin natin is magsusow tayo ng mga seedlings. Okay. So, ito yung mga binuff na natin ng mga kokopit, no? Pero less than 24 hours pa tong mga to. Pero sige lang, gagamitin pa rin natin. Okay. At least nababad na sila ng mga ilang oras, no? Pero ideally, maganda siya kapag more than 24 hours. Kasi kahapon na natin to ng hapon, binabad. Yan, ang oras pa lang ngayon dito sa... Siguro, binibideo ko tong ano na to is nasa alas 10 pa lang. Binaba natin kahapon alas 2. So I think okay na yan. May mga nutrients na yung calcium nitrate natin is na-absorb na ng ibang kokopit. So kukuha lang tayo ng sapat para sa isang tray. Okay. So ang sistema natin dito is maglalagay tayo dito, pupunlaan natin, and then next is after 7 days maglalagay ulit tayo ng magsusow ulit tayo. So iiwan natin yung mga naka-buff doon. Lagi, doon lang sila hanggang such time na gamitin natin. Okay? So, ayan. Lalagyan ko lang to ng kokopit. Okay? So, sa paglalagay ng kokopit, wala namang special sa paglalagay dyan. Oh. Tapag nyo lang. Ayan. So, inayaan ko lang din basa yung kokopit. Okay lang yan. Okay, para kung i-sprayhan man natin mamaya, hindi na lang na-spray kasi moist na yung ano. So, yun, tatapusin ko lang to, no, yung paglalagay niyan. Papakita ko after. Mahirap pag yung ako din yung may hawak ng cellphone kasi. BRB. So, ayan na mga kasalakot. So, nilagyan na natin to ng kokopit, no. So, masasabi kong partially buffed pa lang to kasi hindi pa siya more than 24 hours. And one thing that kung napapansin nyo, I mean is, napapansin nyo, madumi siya tingnan. Di ba? Parang ang gulo niya tingnan. Kasi marami siyang coco fiber. So, yun po talaga kasi yung coco pit na nakukuha namin dito. Marami po siyang coco fiber. Problema po ba yun? Hindi naman. Actually, mas preferred ko na hindi ko siya, yung iba kasi sinasala no. Na-try ko na rin po yun kapag sasalain nyo siya, itong coco pit. Additional step siya, pero hindi yung additional step yung reason kung bakit di namin siya ginagawa. Napansin kasi namin na kapag sinasalan niyo yung kokopit, nagiging pino siya. Parang ganito. Of course, magiging pino siya, no? May ganun na version ng kokopit. Tulad nito eh. Kita niyo to? Yan. Ito kasi yung pinaka... Actually, feeling ko makakakuha pa tayo eh. Diyan. Kasi may mga nagsisettle sa ilalim yan eh. Papakita ko lang sa inyo, no? Ayan, kita niyo yan? Ayan. Kapag ito ang gagamitin nyo, or isasalain nyo yung kokopit nyo, no? Ayan. Sobrang pino niyan. Sobrang pino po niyan. Ayan. Yan. Kapag ito yung gagamitin natin dyan, for example, no? Pag yan nabasa ng tubig, sumisiksik siya. Siksik na siksik siya. Tapos, napansin namin na pag yan yung ginagamit namin, nahihirapang mag-germinate ang seeds. Reason is, nagiging compact siya kasi wala siyang siksik siya masyado kasi sobrang pino nga niya, di ba? Parang siyang buhangin. Nagiging compact. Pangalawa, wala yung coco fiber na tumutulong sa aeration or nagkakaroon ng mga air pockets. Dahil nito, dahil sa mga coco fiber, nagkakaroon siya ng mga spaces. May mga, hindi siya lahat filled ba?
So, mabilis mag-penetrate yung roots, mabilis siya mag-germinate. So, binalik na namin na ganito na lang. Hindi na namin siya, tignan mo, laki ng difference, oh. Napansin nyo na malinis siya, ganyan, oh. Yan. May hirapan, in my experience na, sa experience lang namin yan, nahihirapan mag-germinate yung ating seeds. Nahihirap din silang mag-roots pag sinala. Okay? And again, additional step na rin siya. So kinat na namin yan. Okay? I think hindi siya mas may maganda yung resulta nung hindi namin siya ginawa para sa amin. Okay? Hindi ko lang alam sa iba, baka mas maganda kapag sinala nila. But for us, hindi siya nag-work sa amin. Okay? So, ayun, meron tayo ditong, of course, ang Rikes 1 na ating, na 5 ang gamit namin. Kasi naubusan kami ng Olmeti ni Katanim, no? Kaya Katanim din po ako kumukuha ng, ng mga seeds. Pag wala namang available, basta sa mga sa Shopee, marami naman dyan, eh. Okay? But we're looking forward na sana maka-order kami ng maramihan na ganito. Ang challenge niya kasi pag nag-order tayo ng marami na ganito is yung shelf life at storage. So, dapat nire-ref nyo siya. Ito nakastore to sa ilalim sa pinakababa ng ref. And so far, tried and tested na namin. Pag naka-ref siya, tumatagal siya. Nasubukan ko na rin hindi siya i-ref. Wala pang isang linggo, wala na mag-germinate ng mga yan pag hindi nyo ni-ref. I-ref nyo po siya, i-ref. Lagyan nyo sa pinakababa ng ref. Huwag sa freezer, okay? Ref lang, ref. Okay, magtataas yung shelf life ng mga seeds nyo. Okay, so lalagyan na po natin to. Bubuksan ko lang. Ayan po siya. So, parang itlog ng butike. So, pag nagbubukas kayo niyan, dapat maliit lang, nasakto lang dulusot yung mga seeds. Okay. Tapos, ang paglalagay naman po, okay, so, may mga na kung paano nilalagay. Ako po, ginaganito lang po namin paglagay yan. Lalagay lang po namin yan isa-isang ganyan. Okay. Kasi isa lang din po yung kamay na ginagamit ko for now. But, papakita ko ba sa inyo? Ayan na, na. Yan. And tapos, gagawin nyo lang po is itutusok nyo lang siya ganyan. Make sure nakabaon lang siya. Ayan. Hindi nyo po kailangan takpan na. Okay. Dapat, ang lalim nyo lang po is kung gaano kalaki yung buto niya, ganon lang din kalalim yung baon niya. Okay. Kasi kung hindi nyo naman, yan, perfect example po. No? Ganyan. Yan yung mga yan. Yan. Kasi po kapag lalagay ko lang po muna to dito sa tasa. Mamaya ko na po using kasi hawak-hawak ko eh. Diyan na muna yan. Okay lang po yan sa mga seeds kasi ayusin din naman natin sila. I-arrange naman natin sila mamaya. Okay, para lang po magagamit ko yung palas na kamay ko. So ganyan po siya na bound lang. Okay? Hindi mo nyo po siya, hindi ko po sinasuggest na ganyan lang siya. Ilalapag nyo lang. Bakit? Kasi kapag hinayaan nyo po na ganyan lang yung seeds, pagkatubo niyan, may chance po, hindi po lagi may chance na ang roots niya sa labas. Hindi nakaka-root yung roots niya sa mismong coco peat. Okay, pagpasensya na po yung daliri ng mga farmers, no? Or ng mga marami po talagang dumi yan, no? Kaya yan, bunot po yan, tsaka tubig na may kulay. Yan, going back, sorry. Napansin ko lang kasi. Ayan yan, dapat baon. Kasi pag hindi, nakaganyan lang, hindi po nagpe-penetrate yung roots. Ang nangyayari po sa seeds or sa seedling nyo is weak. Okay, tumubo siya, patagil. Pag tumubo siya, posibleng patagilid siya tumubo. Okay. Yan, so lalapag lang natin yan. Yan. Tapos make sure lang na malagyan lahat. Okay? Ayan. So, yun lang yung tips ko sa sa paglalagay ng seedlings. Ganyan. So, tingnan nyo, habang nilalagay ko siya, no need pa ng spray. Moist na agad siya or basa na siya. Okay? Nag-i-start, once na mabasa na po yung coating niya, nag-i-start na po yung process na magbi-break na po yung coating. And then, magbi-break out na, makaka-absorb na po ng Magi-start na po yung seeds natin na introduce sa tubig or sa moist. So, kahit hindi pa natin in-sprayan. Pero later, sprayan pa natin. Pero mild na lang. Okay? Kasi basa na yung coco peat natin eh. Kahit mamaya na nga lang natin to isprayan eh. Okay? So, tapusin ko lang po muna to. And then, balikan ko kayo after. Lalapag ko lang lahat. So, yan na. Natapos na natin mga kasalakot. Yan. So,
So, kailangan na natin gawin dito is sprayhan natin siya unti para lang make sure na lahat is basa. Do basa naman siya. Okay, talaga sisil natin yan. Ganyan. Ganyan ang tsura niyan. Oops, sorry. Nakabaon. Ganyan tayong hindi pa masyado nakabaon dito. Ayan. Sa pamisa may nakita ko kanina. Ayan ito. Ayan. So, ganyan siya. So, gagawin natin ito. Sprayhan lang natin unti. Wala kaming pang spray na iwan kasi dun sa bukid, no? Wisik-wisikan na lang natin ng tubig. Dahan-dahan lang para ma-moist lang talaga siya. The next is, let's wait hanggang bukas. Titingnan natin ito bukas. Mapapansin nyo siguro mamaya-mayang hapon. Sige, tingnan natin mamaya-mayang hapon. Kasi mag-New Year na pala. Magka-crack na yan. Magka-crack na tong mga to. Magkakaroon na yan ng mababasag. Tapos tomorrow baka makakita na tayo ng ugat. Pag nag-start na sila mag-ugat or may dahon ng lumalabas, pwede na natin sila i-introduce sa araw, no? Sa init. Doon natin sila ilalagay. Pero huwag natin i-bilad ng sobrang tagal. Tapos ganyan yung init. Mainit kasi yun. Okay. So kapag maliliit pa sila, so siguro mga ilang oras lang na bilad sa araw. Then pwede natin takpan or ilipat. Kung tatakpan nyo naman sa ganyang init, okay, medyo pagabantayan nyo lang. Kasi pag tinakpan nyo sila, kahit may tubig sa ilalim, tapos ganyan kainit, yung circulation ng hangin sa loob nila, baka maapektuhan pa rin sila. May chance na malanta, no? So, ang masuggest ko lang is siguro ilabas nyo lang siya ng morning. Okay, or ilagay nyo siya sa area na kapag morning maaarawan, pero pag dating na ng tanghali, tulad yan, for example, may puno ng ano dyan, no? Nilalagay mo lang sa morning dyan, tapos maarawan, then later, tanghali onwards, may lilim na sila. Okay, that's one. Second is, yun, labas siya sa umaga lang, and then pag tanghali, okay, ipasok nyo na lang pag mainit na masyado. Alright. And then, siguro, eventually, kapag nagkaroon na ng mga cotyledons yan, makakasurvive na yan sa, sa kahit ganyang init. Basta may tubig lang sa ilalim. Okay? Total, may UV plastic naman. Okay. And then, kung yung iba, no, merong 50% nutrient solution. Okay? Pag tumubo na or nag-start na silang mag-sprout. Ang practice namin dito is wala nang ganon. Diretso na sa 100% yung ginagamit namin. So far wala man naman kami nakikitang problem doon, no. Kasi yung mga halaman naman, they will only take up as much nutrients as kailangan nila. So yung sinasabi nila na masunog yung mga mga pananim kapag sobra sa nutsol. Okay. Hindi ko naman siya na-experience. Okay. Yeah, actually, meron akong video dyan sa YouTube na nagko-compare ng 50% tsaka 100%. Mas malakas nga tumubo yung naka 100% eh. Okay. Siguro maaga, yung may tinatawag nilang hardening na 50%. So, hindi ko na ginagawa yun. Hard na diretso yung binibigay namin sa kanila. Wala nang 50% solution. Diretso na 100%. Okay. Kasi, magtitipla ka pa ng 50% solution para lang sa mga seedlings separately. Okay din naman, pero kami sa reservoir na lang kasi kami kumukuha para nilalagay namin dito sa ilalim. Else, tinitimplahan namin na separately, pero 100% pa rin. Okay, maglalagay lang tayo sa isang malaking container na 100% na, then every time na mawala na yung tubig sa ilalim, nalagyan na lang natin ulit. Sasalukan na lang natin. Until after 12 days, kapag 3 to 4 yung dahon nila, pwede na natin silang i-transplant. Doon na sa final setup. Doon natin sila ilalagay na nakakaps na. Okay. And until harvest na yun. Kailangan na natin gagawin is maintenance na lang. Checking if yung ppm ba ng ano natin ng tubig natin is sakto. Yung mga nutrients. Speaking of ppm, no? Hindi pa dumarating, hindi pa namin na-order yung pH meter namin. So, yan yung gagawin ko din mamaya. Kaso nga lang, paano na? Pa New Year na eh. Ewan ko lang kung may saan kita makakabili ng pH meter.
Marami pa kasing kulang dito eh, pero sinimulan na namin pa rin. Okay. So, dito naman is, meron pa naman akong pH meter doon sa bukid. Pwede namin itry ay gamitin pa, no? And, ayun na lang siguro muna gamitin namin kasi dadayo pa akong bukid para makuha yun. And, yun lang. Then, yan na. Tayo na lang natin yan. So, mamayang hapon siguro. Or bukas meron ng mga ugat yan. For sure. Mga ugat na yan bukas. Okay. So, ito. Hayaan lang muna natin yan dyan. Sa gitna. Yan. Dyan sa lamesang yan. And then, after 7 days, gagawa ulit tayo ng isa pang ganito. Para naman sa next harvest. Ayan, meron tayong mga seedling tray dyan na reserva. And then, itong mga buff na mga kokopit natin. For now, tatakpan lang muna natin. Baka kasi inuman ng aso. Wala namang problema doon, pero syempre para lang iwasan natin. Then, so ready na rin yung mga ano natin, mga fertilizers dyan na namin nilalagay. Okay, kasi napapansin nyo meron din tayong ganito na fertilizer. Okay, kasi sa pag-hydroponics naman is the same lang din naman ang konsepto niyan in terms of fertilizer feeding sa mga halaman, no? It's just that hindi natin dinadaan sa lupa. Yun lang mga kaslakot. Maraming salamat.